In the valley so deep, I don't walk alone. A shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call under skies of grace. His peace flows steady in this holy space. My cup runs over like a river wide. Mapagpalang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo lagi ng ating Panginoon, naway nasa mabuti tayong kalagayan. At sa pagkakataon na ito, muli tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Part ng ating pagninilay, pag-aaral, pagpapalalim. Ang hangarin natin ay may mapulot tayong karunungan o revelation na sinasabi na maia-apply natin sa ating mga buhay. Kung kayo nandyan na nakikinig, sumusubaybay, iyan ang ating layunin na mayroong kayong maintindihan sapagkat kung kayo ay kagaya ko na patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo'y mga estudyante ng salita ng Diyos, ay makikita natin mayroon tayong mapupulot na kung saan ay maaari nating i-apply at dapat i-apply sa ating mga buhay. At sa pagkakataon na ito, ang ating topic may kinalaman pa rin sa Ebanghelyo or Gospel or Good News na kung saan ay makikita natin doon sa four Gospel and even doon sa mga panulat ni San Pablo or Apostle Paul na kung saan ay dinidepensahan niya at pinagtatanggol niya, pinagmamalaki niya ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero ang katanungan doon, ano ba talaga ang nilalaman ng good news na ito or Ebanghelyo ng ating Panginoon? At dito sa ating pagbabahaginan ay ating bibigyan ng ilang mga pointers yung may kinalaman sa gospel na sinasabi. And this time, because we're looking at the Gospel of Saint Matthew or Matthew, Gospel of Matthew, at dito ang ating aim ay makita natin kung ano yung ini-emphasize and what it means to follow Jesus. So nandun tayo sa idea na ang pagtuturo ng ating Panginoon ay tungkol yung pagsunod sa Kanya, to become a follower of Jesus Christ, and how to follow, what it means, at ano ang sinasabi niya, ano ang mga ingredients, if you may say so, ingredients, maganda, sapagkat madali lang sabihin na ako'y naniniwala, okay? Iba naman yung ako ay susunod. Okay. So, dapat lang kung ikaw ay naniniwala, dapat kang sumunod. Pero pwede rin na naniniwala ka lang, pero hindi ka naman susunod. So, kung gusto nating sumunod ay ating pag-aralan ang ilan na mga bagay na may kinalaman sa turo ng Panginoon na nakapaloob sa sinasabing gospel. Kaya dito ay tutunguhin natin yung pangalawa sapagkat the gospel emphasizes, number one, ay tinuro natin nung nakaraan yung sinasabing a life of repentance o yung buhay na kung saan ay mayroon focus and pagpapahalaga sa pagbabalik loob kay Lord o pagsisisi. Sa yung repentance na yan, hindi one time yan, kundi habang panahon yan. So, alam natin yan na yan ay pag-uutos ng salita ng Diyos. And this time, gusto natin na makita yung pangalawa dahil apat lang ito siya, yung deep righteousness of the heart. So, medyo sabihin natin, interesting yung topic natin, deep righteousness of the heart. What does it mean? So, yung righteousness na iintindihan natin, at ipakita natin yung ating PowerPoint. So naiintindihan natin yung righteousness, ito yung pagiging matuwid. Okay, discuss muna natin yung pagiging matuwid na ito na kung saan ay hindi naman tayo nagiging matuwid dahil sa ating mga gawa. It always start on our Lord Jesus Christ, yung pagiging matuwid. So, hindi yan nagmumula sa atin. Although, on our part,
ay may mga yung word na obedience, may mga bagay na ating pagsunod na kung saan ay magiging dahilan para din gawaran tayo ng Panginoon ng righteousness o sa harapan ng Diyos ay maging yung kanyang kahatulan, okay? Yung kanyang pananaw. So, hindi ko pananaw, hindi pananaw ng tao, kundi pananaw ng ating Panginoon na ang pananaw niya, ikaw at ako ay nagiging matuwid sa kanya. So, maraming pagtuturo tungkol dyan, pero this time, syempre, ang element ng righteousness, nag-uumpisa ang pinakaisa sa mga foundation ng righteousness ay mamumuhay tayong may pananampalataya. The righteous shall live by faith. Napakagandang subject yun. So, element on faith, and then syempre yung atin pa ring obedience, regardless kung ano ang kalalagayan, mahirap yun, no? Regardless, talaga susunod. So, kapag nangyari naman yon ay isa yan sa mga element or elements na kung saan ay nagiging matuwid ang isang tao. So, sa kanyang paniniwala, okay? So, malawak na subject yan sapagkat it doesn't mean na pag naniniwala ka, wala ka nang gagawin, alright? So, mahalaga yan. So, kung ikaw naman ay naniniwala, wala namang gawa, yon hindi rin maganda. So, ngayon, ang ating ngayong pupukusan ay yung idea na kung saan righteousness, na kung saan ay deep righteousness of the heart na sinasabi. So, ang exercise nito ay yung heart talaga, di ba? So, tingnan natin kung ano ang ating makakam up dito at sa pagkakataon na ito ay mayroon tayong mga ilang scripture na kung saan ay babasahin ipagpapaliwanag natin. Mga more or less ay 6 na scripture ang ating bibigyan ng pagninilay. Okay? So handa natin number 1, ang unang scripture ay doon sa Matthew chapter 3 verse 15. But Jesus answered to him and said, "Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. So, tingnan muna natin yung background para maintindihan natin. Dito maliwanag na si Lord ay kanyang sinabihan si John the Baptist na kung saan nagdi-decline na siya ay ibautismuhan, pero ang sabi ng ating Panginoon, sinabi niya, sumagot siya na i-permit it to be so. Let it be so. Okay? Let it be fulfilled. Isa katuparan natin ito. Okay? Isa katuparan sa ngayon. Okay? Sapagkat ito'y nararapat fitting to fulfill all righteousness. So, yan. Para isa katuparan ang righteousness. Okay? Ngayon, ang pinaka-background nito, very, very quick. And Jesus came to the Galilee, to the Jordan, to be baptized by John in verse 14 of chapter 3. But John tried to deter him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me? And do you come to me?" Okay, ikaw pang naparito, dapat ako nga ang magpabautismo sa iyo. Kaya pinipigilan siya sapagkat mataas ang pagkakilala ni John kay Jesus Christ. Dahil doon, tinitingnan niya na mas mataas, mas karapat-dapat, kilala niya by revelation ang ating Panginoon na hindi siya ordinary. Kaya tama lang na sabihin niya na dapat pa nga ako ang iyong bautismuhan. Pero siya naman ay sinagot ng ating Panginoon na kung saan let it be so now, it is proper for us to be or to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. At ibig sabihin ay si John hindi na nakipagtalo at ginawa niya na sapagkat sinagot na siya ng ating Panginoon. Pero nakakatuwa na si Jesus Christ ay focus siya yung sinasabing this is
let it so or be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. So makikita natin doon na mayroon malaking reason ang ating Panginoon kung bakit papayagan niya na siya ay ang bautismuhan ni John, since isa sa mga background ng pagtuturo nito na si John was baptizing people because of repentance. So meaning, pag pupunta ka at magpapabaptize ka kay John, it means to say na yung admission mo na ikaw ay sinful according doon sa preaching ni John the Baptist. So imagine that na somewhat a little, pwede natin sabihin even now, maintindihan natin na embarrassing na bakit ka aamin at bakit ka susunod sa propetang iyan na nagsasabing kung kayo'y mga makasalanan at lahat kayong makasalanan, kung kayo ay umaamin and then show it publicly at doon binabautismuhan at kinakain yung kahihiyan dahil nakikita nila na yung pangangaral naman ay mayroon naman kadahilanan. Pero napakahirap sa isang taong umamin. Kaya pwede ko sabihin, my opinion is a little bit humiliating, but din doon sa mga realistic or authentic na umaamin, it doesn't matter. And this time, si Jesus Christ ngayon magpapabaptize. Bakit? Makasalanan din ba siya? Sasagutin natin yan mamaya. And may kasalanan ba siya? And then, paano kung ma-perceive, maintindihan ng mga tao na si Jesus kaya nagpapabaptize kasi umaamin din na may kasalanan siya. Kasi yun ang calling or call, invitation ni John the Baptist. Okay? And malalaman natin mamaya, sasagutin din natin, but then we will just get on with some of the particulars na gusto natin maintindihan. So at least alam natin ang pinaka-background kung bakit ganon. And then para maintindihan natin yung konteksto at masagot natin yung kaninang mga tanong ko, kasi yun ay controversial. Bakit siya magpapabaptize? Isa rin ba siyang makasalanan while he was on earth and siya ay nasa human level? Siya ba'y kailangan din maluminis at mahumingi ng tawad and umamin na siya makasalanan? So let's look at verse 16. Ang nakalagay ngayon doon ay, as soon as Jesus was baptized, he went out of the water, and at the moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Okay, so yun ang ngayon ang dumating. And verse siyempre 17, and a voice from heaven said, "This is my son whom I love, with him I am well pleased." Yun ang mga powerful doon, sapagkat ang sabi doon, a voice from heaven, and there was, and the heaven was open, and he saw the Spirit of God descending on him like a dove. Okay? And iyon ang mga, so lumalabas dito na sa tagpong ito ay may kinalaman yung heaven, may kinalaman yung pagbaba ng Holy Spirit, very big sign ng approval from the Father. Ano pang sinasabi doon? A voice, okay? A voice from heaven said, "This is my son whom I love and whom I am well pleased." So ito ay mapapansin natin dito na may Holy Spirit, mayroon propeta si John and nakita, and dito ngayon ay pwede natin sabihin na mayroon validation mula sa kanyang ama, at ito'y nasaksihan at the time. At of course, ang istorya nito ay matapos siyang umahon sa ilog Jordan at siya ay puspos ng Holy Spirit at siya ay nagtuloy sa nag-ayuno, something like that. And
ito ay paumpisa ng kanyang ministry. No doubt, ito ang umpisa. Ito yung moment na inaantay. He was living for more or less 30 years of age na, and he has to start his ministry. And the culmination of that is when he went to the Jordan River to be baptized by John, and then siya'y nilukuban o siya'y bumabaa sa kanya ang banal na espiritu at kinonfirm ng isang boses mula sa langit na kung saan ay nagsasabi na ito ang aking anak. Ito'y pinakamamahal ko na aking minamahal at aking kinalulugdan. Okay, so kung may katanungan man si John sa pagkakataon na yon, ay sulit na ang kasagutan. Wala na siyang ibang mai-reason out pa bakit si Jesus ay nandoon. And so, dahil dyan, ay hindi siya nagpapabaptize dahil siya ay makasalanan. Yun ang ibig sabihin nun, kundi sinalita ng Panginoon na this was only to fulfill all righteousness. Righteousness in the sense na dahil yun ang gusto ng Ama, sinusunod niya. Si John naman, umaayaw siya kasi hindi naman siya makasalanan. Hindi siya karapat-dapat. Siya pa nga dapat na i-baptize sapagkat ang recognition noon ay alam niya na si John ay isang tao na hindi perfect. Ika nga. But then, at that time, he was baptized dahil sa pagsunod niya. Ito'y about obedience. At ang idea nito na pinakamalaki na kung saan ay theology, pagtuturo ng Bible, na kung bakit nandoon siya sa Ilog Jordan na yon, because he himself ay may isa siyang task na gusto niyang magampanan. Ito ay to side with the sinner, to be identified with the sinner. At ang ibig sabihin nito, ito ay magiging magandang picture doon sa cross of Calvary, na though he was a righteous man and he didn't commit any sin, but anyway ay pinili niyang maging object of God's wrath. Ayan, pinili niya to side with the sinner, to be identified with the sinner, because ang plano nga, ang grand plan nga, ay tutubusin niya ang mga makasalanan. At ang pagkakataon na iyon, at alam natin na yung crucifixion niya ay culmination or pagpapakita na talagang siya ay he took up. Ang sabi doon ay kanyang isinuot ang ating o pinasan niya ang ating mga kasalanan by becoming like a criminal, at dahil doon ay pinatawad niya, binuran niya at binayaran niya ang ating mga kasalanan. Very beautiful subject, hindi tayo magpupunta doon, medyo ganun lang muna ang ating sasabihin, but then it was so true na ang Panginoong Hesus hindi nanatili sa kanyang kabanalan at nanatili sa kanyang kalalagayan, kundi siya ay minsan ay naging isang tao at kanyang binata. Okay? Inako. Yon, inako niya ang ating karumihan. That's the proper word. Inako niya at kanyang ibinigay ang kanyang buhay para bayaran the payment ay yung kanyang buhay mismo. Napakaganda. So, he was publicly declaring that he was the Son of God. Very obvious at the time na, of course, ito yung claim ng ating Panginoon na siya ay Son of God, pero it didn't start kay Jesus Christ, kundi nag-umpisa sa Ama, na kung saan ay miraculously na from a voice from heaven declaring, "This is my Son." Okay, so sabi ko na kanina, it's about the start of His ministry. Kaya maintindihan nyo na ngayon, no? O sige, wag mo munang pansinin yung iniisip mo, let it be so, baptize mo ako.
Okay, kasi nga mayroon plano ang Lord introducing him to the ministry or the start of his ministry, the anointing and empowering or the Holy Spirit descended on him at the time, and then there was a voice confirming that he was the Messiah, not a fake one, but the real Messiah, the Son of God. Okay, and siding with he identified with the sinners with that baptism. Okay, he was not being baptized because he was sinner, but he was being baptized, and that baptism is for the people or the sinners. Okay, yan ang napakaganda. I hope naintindihan ninyo. Maganda yan. I really like it. Yung portion na yon, na maiintindihan natin yung mga susunod pang gagawin ng ating Panginoon. So, in terms doon sa deep righteousness of the heart, it was Jesus Himself na tumutupad ng kabanalan. Even though lagpas siya doon, hindi na niya kailangan tuparin yon because yung pagpapabaptize ay sign of righteousness na binabanggit ng ating Panginoon. So, kaya dyan naman, hindi niya nakita yung righteousness, ang nakita niya doon yung pagiging karapat-dapat. But then, si Lord, hindi siya doon sa title or status. Andun siya sa pagsunod kung ano yung nararapat. Okay. Now, another ay yung Matthew chapter 5. Chapter 5, verse 6, Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ito yung preaching ng ating Panginoon, the Beatitudes, na sinasabi na marami doon na nakalagay, mapalad ang mga taong nauuhaw at nagugutom dahil sa righteousness at sila'y bubusugin. Blessed are those who are persecuted for righteousness. Another thing, emphasizing ng ating Panginoon, because mayroon naman talagang mga persecution dahil tinatayuan mo yung bagay na tama o matuwid. Pero ang sabi ng Panginoon, pinagpala, blessed, pinagpala yung mga napipersecute dahil sa righteousness sake, and for there is the kingdom of heaven. Another na kanyang pagpapahalaga sa righteousness, ang sabi niya doon, for I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Okay, so isa yan sa controversial at that time. Biruin mo, ang mga scribes and Pharisees considered na sila'y matuwid and declared as matuwid because sila'y mga follower ng kautusan, and at that time i-issue yung pagiging righteous, i-issue yung pagiging tama. Okay? Kahit naman hanggang ngayon, issue pa rin ang pagiging tama. Tama sa gobyerno, tama sa opisina, tama sa trabaho. But then, bandang huli, mayroon talagang real righteousness o pagiging matuwid. Yung matuwid sa harapan ng Diyos. Mayroon naman talaga na nagpapanggap o ibig sabihin nagpipilit na maging matuwid, at ang tawag dito ay righteousness in their own eyes. Okay? In their own interpretation, in their own eyes, in their own concept and context ng righteousness. But when Jesus Christ came, ang kanyang inalok ay hindi yung righteousness of men, kundi yung righteousness that is from God, the righteousness that is from believing the Lord Jesus Christ and the gospel, and by accepting Him as the Savior and the giver of righteousness, or the giver of grace. So kapag nagkamali ang tao sa kanyang pagtayo kung ano ang righteousness para sa kanya, that is a big problem. Kaya at that time ay si Lord lang ang nararapat magsalita, and then very controversial na sinasabi, kung ang inyong mga pagiging matuwid ninyo ay hindi lalampas or exceed doon sa pagiging matuwid ng mga eskriba at mga Pariseo, sa anumang kadahilanan at kaparaanan, hindi kayo papasok sa kaharian o kingdom of heaven. Matindi yun, you will not enter
the kingdom of heaven. So, what does it mean? So, malaging question mark siguro yon at the time. Ano bang ibig sabihin niya? Bakit ganun ka-controversial ang kanyang sinabi? Ay samantalang marami ring naniniwala at yun ay institutionalize yung righteousness at the time dahil doon sa sistema ngayon nila. And then ito si Lord parang sinisira niya at parang sinisiraan niya or kanyang ginajudge na hindi yan. Kung hanggang dyan lang kayo ay kawawa kayo, hindi kayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. And then that is true na ang righteousness at that time, even siguro hanggang ngayon, ay maraming pinanggagalingan. Pero iisa lang ang dahilan, okay? Para ikaw ay malagay sa pagiging matuwid. At yan ay sa gawa ng ating Panginoong Jesus. At sa kanyang ginawa, at sa kanyang gagawin, at doon lang nagmumula ang tunay na righteousness o pagiging matuwid. Walang nagiging matuwid by following the law according to Jesus Christ. No one is being justified by following the law. And even Abraham, as an example of Paul in his letter to the Romans, that Abraham was not justified because at the time there was no law, but he was justified because he believed in God. So, in the same thing na ang justification is not based on law but based on faith. Okay? So, yan ang example ni Paul. Powerful argument at the time na kung saan, wala pang ang law na justify si Abraham because he believed in God. And then, sa panahon din na kung saan dumating ang ating Panginoon, sinasabi niya na by believing on Him and not by following the literal law or fulfilling the literal law ay hindi doon nagmumula ang pagiging matuwid but by having Jesus Christ as justifier and also the source of salvation and the source of total forgiveness, the atonement for all our sin, who paid our sin. That is where the righteousness will come from. So, mas matibay yung inaalok ng ating Panginoon na pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. And so, He became our righteousness. Nagiging siya ang ating nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging matuwid dahil kay Kristo Jesus. Dahil naniwala tayo sa Kanya. Dahil sumusunod tayo sa Kanya. At siya ngayon ang magagawad niyan pagdating ng time na sasabihin niya na hali kayong mga pinagpala at mga matuwid. Okay? So, bakit? Sabi, ako naman ay nagsisimba, hindi doon. Ako naman ay nasa ministry, hindi doon. Di ba? So, kaya tayo matuwid sapagkat nagtiwala tayo mula umpisa hanggang dulo. Habang tayo gumagawa, habang tayo sumusunod, marami tayong ginagawa. Pero hindi tayo nagiging matuwid dahil sa ating mga gawa mismo. Kundi naging matuwid tayo dahil kaya tayo gumagawa. Dahil naniwala tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Paniniwala pa rin. So magtatapos tayong nananampalataya. Nag-umpisang nananampalataya. So wala dito yung ating mga achievement. Wala dito yung ating mga gawa. Bandang huli, ang kredito ng pagiging matuwid ay dahil lang sa pananampalataya. So, malalim yan, kasi mayroon ako hindi napapaliwanag doon na, halimbawa, bakit ka naghahayag ng mabuting balita? Bakit ka naglilingkod sa church? Okay? Kung ito ay dahil gusto mong ipakita sa Panginoon para ikaw ay maaprubahan ng Diyos, medyo may mali. Di ba? Kasi kailanman hindi mo masasatisfy yung Panginoon para makuha mo yung righteousness. Only the Son of God who satisfy the desire of the Father, the righteousness of the Father. Nang sa ganun, si Jesus lang ang nakasatisfy nito perfectly. Kaya naman, kung tayo naman on our part, ano ang deal mo? Ano ang pwede mong iput forward
para maging karapat-dapat ka. Wala, sapagkat hindi tayo hindi tayo ganap, ika nga, wala tayong maibibigay. Maliban na binigyan ka at ngayon pwede ka nang mag-serve, pwede ka nang magluwalhati sa kanya. So walang-wala tayo talaga. Kaya walang illusion na ikaw ay maging karapat-dapat para ma-attain mo yung pagiging matuwid. Okay? Kaya sinasabi, since hindi natin ma-attain dahil wala nga tayo, and then it's better to come to Jesus Christ, our own righteousness, our own salvation. So, medyo tricky ng kaunti. I hope na makukuha ninyo yung idea. Sinong gusto maging matuwid? Okay. Matuwid siguro ako dahil marami akong ginagawa. Hindi doon mag-uumpisa. Matuwid ka sapagkat sa iyong paggawa, obedience, ay may elemento ng paniniwala. Lord, bakit ako naglilingkod? Ang paniniwala niya, kasi karapat-dapat kang paglingkuran. yun eh. 'Di ba? Hindi mo sasabihin na kailan lakihan ko pa yung paglilingkod ko para matuwa ang Panginoon. Di ba? So, hindi doon. Nandoon sa idea na kung ano yung pinagagawa sa'yo, gagawin mo yon without complain. Gagawin mo yon hindi dahil nagpapasikat ka o gusto mong sumikat o gusto mong aprubahan ka ng Panginoon, kumbaga thumbs up ang Lord sa iyo. No, hindi doon. You just follow and you just exhort the Lord in your life by being obedient doon sa holiness ng Panginoon. At dahil doon, pag nasusunod naman yung kabanalan ng Diyos, na itataas natin siya in a way sa ating mga buhay. Okay? So, yun muna. At ibig sabihin, hindi natin magiging pattern yung righteousness ng kung sino man, which is nangyayari siguro yan sa ngayon, no, na maraming mga nananampalataya, quote unquote, na gumagaya sila ng mga religious people dahil in a way parang gusto nilang gayahin, nakakatuwa, nakakahanga, and then dahil doon ay pwedeng maging dahilan para ma-feel mo na ganun ka na rin siguro kalapit. Kaya kung minsan damit o kilos o kung ano pa man ay ginagaya. Pero ang lahat ng yan ay mababaw lamang na interpretation ng kabanalan. Ang idea doon ay malaman mo yung totoo, isabuhay mo yung totoo, and then dahil doon ay ilalatag mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. So, wala kang taong kinokopyahan ng kabanalan. Pwede mong kopyahin yung mabutin lang ginagawa. Okay? But then, bandang huli, ay ang lahat ng yung ginagawa, it is because na naiintindihan mo na ito'y mula mismo sa Panginoon. So, hindi mo to kinopya sa iba. Okay? Alright. Okay, so ngayon ay, mayroon pa ba? Another ay yung sinasabi ng scripture na pagpapahalaga niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, napaka-specific, paborito nating verse ito. Unahin mo muna, pagsikapan mo muna, unahin mo munang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay ibibigay niya sa kanya, idadagdag sa iyo. Okay. Now, napansin natin dyan, seek first. So dalawa yan. Kingdom of God and His righteousness. So, although parang isa lang naman yan, pero dadalawang puntos yan, na kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. So natagpuan mo na ang kaharian ng Diyos, pero magtuloy-tuloy ka doon sa kanyang katuwiran. Kasi ang idea dito pagdating sa His righteousness, Tagalog, katuwiran, at another meaning ng righteousness ay translated din bilang pagiging matuwid, okay?
pagiging banal. Maraming righteousness ang tao, ang mundo. Minsan nakaka-confuse na, minsan nakakalito sapagkat yung kanilang righteousness ay hindi naman righteousness talaga, 'di ba? Kundi yun ay manipulated na righteousness for their own sake and for their own gains. Kaya para sa kanila, ito yung tama, ito yung tama. Kaya lang pala nila sinasabing tama yun dahil makikinabang sila. So, better to seek God's kingdom at isik mo rin na doon sa kingdom na iyon ay makikita mo yung kanyang katuwiran. Kaya importante yun. Sa lahat ng bagay ay ina-apply ang katuwiran ng Diyos. Okay? Kasi kung hindi yan matuwid sa Diyos, wag na nating gagawin. Yun ang idea doon, which is very, mahirap yan. But then, yun ang totoo nun, na kahit saan tayo mag-umpisa, maglingkod, maghanap buhay, magpamilya, at makipagkapwa, pasok dyan o may kinalaman dyan, o sabihin, sangkot dyan ang mga bagay na matuwid. Kasi in every area, ay nag-i-exist yung bagay na matuwid. Kahit nga sa pagkain sa diet mayroon dyan yung hindi matuwid at saka matuwid. Okay? Kaya pag nalaman mo kung ano yung matuwid na diet, sample lang, nakakatuwa, na hindi pala pwede lahat kakainin mo kasi hindi na makatuwiran. Ayun, yun ang maganda doon. Pero, okay, kung ikaw ay magaling mag-discipline, ibig sabihin kung ano yung tamang diet, tamang katuwiran, yun ang iyong ipapractice. So, kita mo may mga bagay na matuwid kahit doon sa diet at sa lahat nga ng bagay. How much more doon sa ating issue o sa issue ng ating relationship sa kapwa, relationship sa Diyos, at doon sa ating buhay, pananampalataya, o araw-araw yan. Kasi kung hindi ka mananampalataya araw-araw, anong pamalit mo sa pananampalataya? Pwedeng pag-aalinlangan, pagdududa, at kung ano-ano pa, 'di ba? Pagiging realistic na lamang, ganyan, 'di ba? Pag di nakikita, hindi maniniwala. Pag nakikita, 'yun ang totoo. So, may mga taong ganyan. Another is yung pananampalataya sa buhay nating paglilingkod, pagsamba, paglilingkod at pananampalataya. So, diyan ay kailangan diyan ng paniniwala, pagiging at kung ano yung pinaniniwalaan mo, dapat natin ma-counter check na yun ay makatuwiran o matuwid, kasi kung hindi ay sayang yung ating mga gawa. Okay? Magsample tayo ng kaunti para maintindihan natin, no? Righteousness. Pag ikaw ay nasa isang community, nasa isang church ka, tapos nangingibabaw yung iyong pagkainggit, kaunting inggit, pero yung inggit na yon ay nagiging dahilan para makapag-isip ka ng hindi maganda o kaya nagkakaroon ng pain sa iyong heart dahil may inggit ka. Ayaw mo yung tao. Samantalang ang matuwid na dapat gawin doon ay, so what? Kung magaling siya or what, ang dapat doon ay give up mo na kung ano yung nararamdaman mo na hindi maganda, because ang matuwid na gawain doon ay hindi mo i-patronize, hindi ka mag-harbor, hindi mo palakihin ang bagay na yun, kundi tunawin at talunin mo yon by repenting, by admitting na yun ay sinful. So, kita mo, pasok doon yung pag-a-apply ng pagiging matuwid. So, doon nasisira ko minsan ang samahan kapag may nagpa-practice ng labas sa pagiging matuwid by entertaining and applying yung mga negative na feelings o paniniwala na sumisira. So sa lahat ng area, importante yung righteousness. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, hanapin ang kanyang paghahari at ang kanyang katuwiran. Okay, seek first the kingdom of God and His righteousness. So yan ang makikita natin na mga salita ng ating Panginoon. So what else?
May isa na lamang, may isa na lamang. Let's dive in doon sa Word of God. So, isa dito sa Matthew chapter 21, verse 32. For John came to you in the way of righteousness. And nandun na naman yung word na righteousness. And sabi doon, and you did not believe him, but tax collectors and harlots believe him. And when you saw it, you did not afterward relent and believe him. Okay, so ano ang portion na ito na bakit binabanggit ng Matthew 21:32 na si John ay naparito sa in a way of righteousness kasi siya ay nag-aayuno, nagpakabanal siya, kita ng mga tao na siya ay nagpapaka-pure at siya ay hindi siya tumikim ng alak and so on and so forth para maging magandang model siya, pero hindi nyo siya pinaniwalaan, di ba? Ngayon si Jesus Christ ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at pinagbibintangan siya na makasalanan na rin at kung ano-ano pa, and hindi rin naman sila naniwala sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia na sa panahon ni John, bagamat hindi naniwala yung mga matutuwid at the time, talking about the scribe and the Pharisees at iba pang mga tao, pero ang mga harlots, pero ang mga makasalanan ay sila'y naniwala sila. Kaya ang mangyayari ay mauunahan pa sila noong mga makasalanan at silang nagsasabing mga matuwid ay mahuhuli silang makapasok sa kaharian ng Diyos or baka hindi na rin makapasok. Kaya ini-emphasize ngayon ng ating Panginoon yung idea na kung makita mo na yung righteousness, wag nang yung word na magpatumpik-tumpik. Do not hesitate na yun ay i-grab because righteousness na yun, matuwid, tama, correct na yun. Tunguhin mo na yun dahil baka maunahan ka pa nung mga inaakala mong masasamang tao na nakakita ng righteousness, naunahan ka pa. Okay? So, sapagkat yun ang issue at the time na maraming tumanggap, maraming hindi tumanggap, so sa panahon ni John at sa panahon ni Jesus Christ. Kaya ang idea doon, ang inaalok ni John, ang premise ng kanyang mensahe ay kung paano marirestore tayo sa harapan ng Diyos, which is yung pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, kaya kailangan na mag-repent sila. Ang ating Panginoon naman kung bakit tutubusin tayo sapagkat hindi nga tayo righteous at kailangan makabalik tayo doon sa matuwid na landas ng relasyon natin sa Diyos. Wala nang iba, yun lang. Kaya yung idea ng kabuuan ng mensahe ay yung paghuhubog sa atin patungo sa pagiging matuwid ay malaking issue pa rin o usapin pa rin hanggang ngayon. Dahil sabi pa nga ng Hebrew, without righteousness no one will see the Lord. Okay, so yun ang pinakamalaking project ngayon ng Lord sa ating lahat. Yung tayo'y dalhin sa saan? Sa biyaya? No. Dalhin tayo sa katuwiran o pagiging matuwid. Dahil punong-puno tayo ng unrighteousness sa ating mga buhay. Okay? So dahil human tayo but then punong-puno tayo, binabago tayo, mahalaga ito. Kaya dahil dyan ay gusto ng ating Panginoon na tayo ay mayroon malalim, deep righteousness from the heart. Na hindi lang yung sa salita, kundi sa puso mismo, sa buhay mismo natin ay nakikita yung malalim na righteousness na ito. Okay? Dahil dyan mga kapatid sa pananampalataya, sa aking pagtatapos, pwede ko sabihin, napakasarap yung wala kang inaalaala, wala kang
pangamba, wala kang pananagutan na ikaw ay nasa labas ng katuwiran ng Diyos. Masarap isipin na ikaw ay nagsisikap na luminis sa harapan ng ating Panginoon. Because at the end of the day, ang pinakamatinding kayamanan natin sa lahat ay hindi yung material na bagay, kundi yung konsensya at puso na nilinis ng ating Panginoon at nagpapatuloy na kung saan ay gumagawa ng matuwid na bagay sapagkat alam natin ang pangako na mayroon gantimpala ang Diyos dito pa man sa lupa maging doon sa buhay sa kabilang buhay. At ito ay dahil sa pinili ng tao, ikaw at ako, na maging matuwid hindi sa sariling katuwiran o sa mga gawa, kundi sa tapos na gawain ng Panginoon sa ating mga buhay. Keep serving the Lord, mga kaibigan, mga kapatid, with the righteousness that comes from God, and that is Jesus Christ. Kaya sa ating lahat, pagpalain tayo ng ating Panginoon, and see you next time.